The Boss Husband. Credit to the author. 136 hanggang 40. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pakialam mo ba kung dito ako uupo? Dahan-daang naglakad si Justin palapit para hindi niya ma-alarma si Talia na nagbubuhos ng inumin para sa sarili niya. Narinig ni Talia ang pamilyar na boses, at marahang itinaas ang kanyang ulo. Marahil ay dahil kanina pa siya umiinom, ngunit may namuong alak sa kanyang magandang mukha na hindi na kayang gayahin. Bakit ka nandito? Nagsalita siya sa isang slurred na paraan, ngunit naglalaman ng hindi inaasahang ngunit kaaya-aya na sorpresa. Casual na umupo si Justin. Pinaghiwa-hiwalay niya ang mga disposable chopsticks, kumain ng isang slice ng spiced beef at sinabing, lumabas ako para sa sariwang hangin, at nagkataon lang. Nagkataon na nagutom ako at gusto kong kumain sa stall na ito sa gilid ng kalsada. Sino ang nakakaalam, narito ka rin. Masasabi ni Talia na hindi nagsisinungaling si Justin. Nakangiting sinabi niya, alam mo ba na ang mga salitang binigkas mo ay talagang isang kanta? Anong kanta? Mangyaring hayaan mo akong tumira, gumamit ng katahimikan upang ibaon ang nakaraan, na puno ng isang mabagyo na nakaraan ako ay lumabas mula sa mga dagat, at sa wakas ay namuhay ng tahimik sa disyerto na ito. Ang mga bagay na dapat itago ay laging mabubunyag, napakaraming bagay ang nais kong ipahiwatig, ngunit maaari lamang manatiling tahimik. Ang pag-ibig ay ang pamahiin ng tamang lugar at oras, oh. Nandito ka rin. Kumanta si Talia sa banayad na tono, ang kanyang boses ay katangi-tangi. Mababa at banayad. Ang kantang ito na So You Were Here ay tila nagsasalaysay ng ilang masasakit at hindi masabi na mga bahagi ng kanyang nakaraan. Maganda ang pagkakanta mo, kahit na ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kantang ito. Dahil nandito naman tayong dalawa. Nagbuhos si Talia ng isa pang basong puno ng puting espiritu para sa kanyang sarili at humigop ng kaunting subo bago nagsalita. Naalala ni Justin ang unang beses na pumunta siya rito kasama si Talia, nagbuhos din siya ng sarili niyang inumin sa araw na iyon. Siya ay katulad ng mga pangunahing tauhang babae ng mga sinaunang tao na gumagala sa buong mundo na walang tahanan, nakaupo sa isang sira-sirang dayami na barong-barong na may isang palayok ng alak at isang ulam. Bagamat sila ay tila malaya at walang pigil, sila ay tila nag-iisa. Marahil ay walang nag-iisip na ang department head na si Mo, na laging puno ng estilo at kumpiyansa sa harap ng iba, ay magkakaroon ng ganoon ka-simple at down-to-earth side sa kanya. Ilang saglit na hindi nagsalita ang dalawa at tumahimik ang kapaligiran. Matapos uminom ng baso si Talia, sa wakas ay nalaman niyang walang laman ang bote ng alak. Parang ayaw na niya ng alak. Tumingin siya kay Justin na may masalimuot na tingin bago nagtanong, talagang lumabas ka para lang mag-ikot? Natigilan si Justin. Sa totoo lang tumanggi siyang bumalik dahil ayaw niyang harapin ang senior ni Marian, si Billy. Naaalala ang relasyon ni Natalia at Marian, bigla siyang nagtanong, Miss Morris, kilala mo ba kung sino si Billy? Billy. Paano mo siya nakilala? Tila kakaiba itong nakita ni Talia. Noong umuwi ako ngayon, nakaupo si Billy sa sala at nakikipag-chat kay Marian. Gayunpaman, hindi ko talaga gustong makinig, kaya umalis ako ng bahay. Simpleng paliwanag ni Justin. Tiningnan siya ni Talia ng may malalim na tingin. Sa medyo mapaglarong ngiti ay sinabi niya, nababantaan ka ba? Anong pagbabante? Ang banta ng pagnanakaw ng iyong asawa. Nagbibiro ka. Hindi tulad ng nabubuhay tayo noong sinaunang panahon na may mga kaugalian ng tribo. Sa tingin mo ba kaya niya lang nakawin ang asawa ko sakay ng kabayo? Malakas na sabi ni Justin. Ngumuso si Talia, noong si Marian ay nasa kolehiyo, mahirap para sa kahit na mga babaeng kaibigan na mapalapit sa kanya. Si Senior Billy lang ang nakakakilala sa kanya araw-araw. Sa puntong iyon, maraming tao ang nadama na sila, ang pinakasikat na lalaki at babae sa paaralan ay magsasama-sama sa madaling panahon, dahil tila sila ay magiging isang modelong mag-asawa.
Nakakalungkot na sa kalaunan, biglang huminto si Marian sa pag-aaral upang kunin ang posisyon ng CEO sa Yellow, habang si Billy ay sumuko sa mga kahilingan ng kanyang pamilya at sumama sa hukbo. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung anong klaseng kinabukasan ang maaaring iyon? Anong ibig mong sabihin, sayang? Ang lalaking iyon ay malinaw na isa lamang walang ginagawang tagapagmana. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Justin, at sa wakas ay medyo hindi siya komportable. Minsang naisip niya kung paano nakikilala ng lalaking iyon si Marian araw-araw noong nasa paaralan sila, nagsisi si Justin na hindi niya ito binugbog bago umalis ng bahay. Anyway, naging kalokohan ang lahat. Si Talia ay nagkunwaring bumantong hininga sa kalungkutan, tama, sa sandaling bumalik siya, agad siyang naging CEO ng Changlin Media. Bagamat bahagi lamang ito ng mga ari-arian ng pamilya Zeng, hawak pa rin niya ang kapangyarihan sa isang nakalistang kumpanya. Siya ay bata, mayaman, at ang kanyang hitsura ay sikat sa paaralan hanggang sa punto na mayroon siyang 10,000 tagahanga. Nang magsimula na siyang magtrabaho, naging CEO agad siya ng isang malaking kumpanya. Gaya nga ng sinabi mo, wala lang iyon. Napataas ang kilay ni Justin at nagtanong, ang Changlin Media na iyon, isa ba itong malaking kumpanya? Ito ay orihinal na isang kumpanya ng media mula sa ibang probinsya, ang punong tanggapan nito ay nasa Jarling. Gayunpaman, dahil sa pagbabalik ni Billy sa pagkakataong ito, direktang lumipat ito sa Stonegate. Maaari itong ituring na isa sa nangungunang 10 kumpanya ng media sa bansa, halos kapareho namin sa Yellow. Gayunpaman, mayroon silang mga dekada ng naipon na karunungan ng pamilya Zeng na sumusuporta sa kanila. Hindi yun isang bagay na kayang labanan ni Yellow ng mag-isa. Malinaw na ipinaliwanag ni Talia. Mukhang marami kang alam tungkol dito, naimbestigahan mo ba ito ng propesyonal? Tanong ni Justin. Inikot ni Talia ang kanyang mga mata sa kanya, ang Changlin Media ay hindi isang maliit na kumpanya, at ito ay binibilang din bilang isang kumpanya ng fashion. Nang opisyal na silang pumasok sa Stonegate, sapat na ang balita para mapansin ko. Gayunpaman, sa pakikinig sa iyong sinabi, pumunta si Billy sa iyong bahay upang bisitahin si Marian ng gabing-gabi. Mukhang nagsasagawa siya ng inisyatiba upang magpakita ng mabuting kalooban, umaasa sa pagkakataon ng isang alyansa sa hinaharap. Sirain ang alyansang iyon. Okay lang sana kung tungkol lang sa trabaho. Though kung may iba kang intensyon, ay, lousy, will burst your balls. Galit na nag-isip si Justin. Lumipas ang malamig na hangin sa gabi, at nanginginig si Talia sa lamig habang sinabi niya, gabi na, pwede mo ba akong pabolaikin? 136. Hindi ka nag-drive dito. Natatarantang tanong ni Justin. Hindi ba dahil sayo? After that incident dati, sinira yung lock ng kotse ko ng mga taong yun at hindi na ito my lock. Dadalhin ko ito sa service center ng Audi para ayusin sa aking pahinga bukas. Balak kong sumakay ng taxi pauwi ngayong gabi. Reklamo ni Talia. Ang insidente na tinutukoy ni Talia ay natural na ang 3 ninja mula sa Yamate sect na dumukot sa kanya bilang hostage. Ngumiti si Justin nang humihingi ng tawad. Mula noong insidenteng iyon, tila ang Yamate sect ay hindi na nang ahas na hawakan si Talia. Hinayaan nitong alisin ni Justin ang pasanin sa kanyang puso. Kung talagang sinubukan nilang kumilos laban sa kanya, tiyak na kailangan niyang lumampas sa kanyang mga limitasyon at gumamit ng ilang mga taktika upang pilitin silang umatras, at baka patayin pa sila. Medyo delikado para sa kanya na kumilos laban sa kanila dahil hindi sila normal na tao. Noong nakaraan, sa sitwasyon kung saan siya ay lumaban sa 12-12 ng mga armadong lalaki, ito ay lamang kapag siya ay naglabas ng malaking halaga ng pagpatay na layunin upang sugpuin ang kanyang mga kalaban sa psikolohikal na paraan, nagkaroon siya ng sapat na oras upang lumampas sa kanyang mga limitasyon at kumilos. Sa huli, naging dahilan ito para mawalan siya ng kontrol. Dahil ito ay isang normal na massacre, hindi ito magiging kasing kritikal, ngunit kung patuloy siyang lumampas sa kanyang mga limitasyon, sa kalaunan ay magiging sanhi ito ng pagsiklab muli ng ilan sa kanyang mga nakaraang karamdaman. Ito talaga ang dahilan kung bakit patuloy na tumatangging si Justin na padalos-dalos na gumamit ng dahas laban sa 3 nakahanap ng gulo para sa kanya, sa tuwing haharapin niya sila ng naaangkop, at hayaan silang matalinong pumili na iwanan ang kanilang sarili.
Inaasahan lang ni Justin na ang tatlong iyon ay kumilos, o ang Yellow Flame Iron Brigade ay makialam dito at ibabalik sila sa kanilang isla na bansa para sa kanya, na iligtas siya mula sa hinaharap na sakit ng ulo. Ngunit malinaw naman, hanggat hindi nalalagay sa alanganin ng Yamato Sect ang mga interes ni Zenica, ang Yellow Flame Iron Brigade ay hindi basta-basta makikipaglaban sa Yamato Sect. Kung gusto nilang harapin ang tatlong ninja, tiyak na kailangan nilang magbayad ng masakit na presyo. Mukhang kailangan ang pagpapauwi kay Talia dahil malaki ang utang niya sa kanya. Hindi ganoon kalapit ang relasyon ng dalawa at nasangkot pa siya sa pagiging hostage. Kung hindi siya pinauwi ni Justin, makaramdam siya ng labis na paghingi ng tawad sa loob. Pagkasakay sa kotse, nagmaneho siya ng mahigit 20 minuto ayon sa direksyon ni Talia at nakarating sa kondominium na tinutuluyan ni Talia. Ito ay isang western building complex na matatagpuan sa southern outskirts ng lungsod. Ito ay may magagandang tanawin, malinis na kalye, at pakiramdam ay napakagitnang uri. Hating gabi na nang huminto ang sasakyan sa apartment block ni Talia. Hindi agad nakalabas si Talia. Mula sa madilim na ilaw sa loob ng sasakyan, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay nagpakita ng nagtatanong na ekspresyon, "Saan ka pupunta?" Tahimik na tumitig si Justin, "Saan pa ako pupunta? Uuwi na ako." Gabi na, humigit kumulang kalahating oras ang pagmamaneho mula sa aking lugar papuntang Dragon Garden. Sabi ni Talia, "Ano pa bang pwedeng gawin? Hindi naman siguro ako matutulog sa bahay mo, di ba?" Mapaglarong sabi ni Justin. "Kaya mo." Biglang sagot ni Talia at iniwan si Justin na naguluhan kung paano siya dapat tumugon. Sa kalaliman ng gabi, mayroong isang malungkot na pares ng lalaki at babae. Ang babae ay kahit isang napakasarap na marangyang kagandahan. Labag sa kanyang inaasahan na ang dilag na ito ay nagkusa na magpahiwatig na maaari siyang magpalipas ng gabi sa kanyang pugad. Hindi si Justin ang uri na tumanggi sa mga one-night stand at iba pa. Higit pa rito, ang kanyang hitsura ay hindi mas mababa sa kanya. Gayunpaman, naalala niya na si Talia ang matalik na kaibigan ni Marian. Nang makitang medyo kalmado ang kanyang ekspresyon, nag-alinlangan siya at nagtanong, "Miss Morris, natatakot ako na hindi iyon magiging maganda. Huwag mo nang hayaang gumala ang iyong mga iniisip. Kahit nagutom ka na, hindi ka makakapili ng kakainin mo. Nararamdaman ko lang na dahil gabi na, aabalahin mo lang sina Marian at Yuna mula sa kanilang pahinga kung babalik ka. At saka, dapat pagod ka pagkatapos mong magmaneho papunta sa lugar na iyon at pauwiin mo ako. Bilang makatao, dapat kong gantihan ka sa iyong mga gawa. Kung ayaw mo, okay lang din ako." Dahil nasabi na niya ito ng ganito, kung ipinagpatuloy niya ang pagmins ng kanyang mga salita, hindi na siya magiging lalaki. Talagang pagod si Justin sa pagmamaneho. Hindi man pagod ang katawan niya, pagod ang puso niya. "Kung gayon, salamat sa awa mo sa akin, Miss Morris." Ngumiti si Justin at pinatay ang makina. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Justin, isang bakas ng kasiyahan ang lumitaw sa sulok ng mga labi ni Talia, ngunit ito ay nawala kaagad. Sabi niya, "Bumaba na tayo. Nasa 3 palapag ang bahay ko." Saglit lang, pinigilan ni Justin si Talia at medyo nahihiyang sinabi, "Pagkasunduan muna natin ito. Kapag natutulog ako, wala kang magagawang ilegal sa akin." Talagang gustong sampelan ni Talia ang walang hiyang lalaking ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, ito ay isang baboy lamang na natutulog sa aking bahay. Kahit anong laman ng baboy, hindi ko siya titignan ng maigi." Seryoso itong pinag-isipan ni Justin bago sinabing, hindi naman sa hindi siya kayang tingnan ni Miss Morris ng mabuti, pero karamihan sa mga babae ay hindi makayanan ang mga baboy. Paano gumagana ang utak ng lalaking ito? Nagtatanim ba siya ng kabute doon? Masusuka na ng dugo si Talia. 137-1. Matapos umakyat sa 3 palapag ng kondominium kasama ang galit na si Talia, at marating ang isang berdeng ligtas na pinto, inilabas ni Talia ang mga susi ng pinto habang sinasabing, "Ikaw ang unang lalaking pumasok sa pintong ito, dapat mong pasalamatan ang iyong huling 8 henerasyon ng mga ninuno para sa gayong kapalaran. Kung alam ko kung sino sila ay tiyak na igagalang ko sila at magpapasalamat." Ngumisi si Justin. "Hindi ba?
Ni hindi ko nga alam kung sino ang mga magulang ko. Tinanggal ang kanyang sapatos, pumasok siya sa maliit na flat na inuupahan ni Talia mag-isa. Naaamoy ni Justin ang banayad na pabango ng lemon. Sa sandaling binuksan ang ilaw, nakita ang mga kasangkapan sa flat. May isang simpleng moon white sofa, isang wall-mounted gray 42-inch TV, at isang pot ng narcissus sa glass coffee table. Ang buong bintana ay natatakpan ng isang mapusyaw na kulay abong kurtina, at sa tabi ng kusina ay isang refrigerator. Ang dapat banggitin ay ang harap ng refrigerator ay natatakpan ng mga sticky notes, tila ito ay isang paalala para sa ilang mga bagay. Mayroong iba't ibang pampalasa at lahat ng uri ng mga kaldero at kawali na inilagay saan man sa kusina. Nagkaroon ng maraming iba't ibang sarsa ng sili. Ito ay makulay at kapansin-pansin. Simple lang ang pagkakaayos ng mga gamit sa kwarto pero hindi naman masyadong walang laman dahil sa bawat sulok ay may mga tambak na bagay. Ang mga papel at dokumento ay may pinakamaraming bilang sa mga bagay. Inihagi sila sa buong lugar, na parang isang anghel ang nagkalat sa kanila na parang mga bulaklak. Mayroon ding iba't ibang fashion magazine, pahayagan, at brochure na nakapalibot sa mga mesa, sa mga upuan, sa sofa at sa sahig. Ang unang impresyon ni Justin ay, ordinaryong pamumuhay, madalas magluto, masipag, hindi nakikialam sa mga bagay na walang kabuluhan. Magkakasya iyon sa impresyon niya kay Talia. Bahagyang namula ang mukha ni Talia nang bigla niyang napagtanto na medyo magulo ang silid. Naglakad siya papunta sa refrigerator at naglabas ng mineral na tubig, nagbuhos ng isang tasa ng tubig para kay Justin habang sinusubukan niyang itago ang gulo. Ang sabi niya, ako ay nakatira mag-isa at hindi madalas na may bisita, kaya hindi ako nag-ayos. Hindi naman ito madumi. Si Justin ay natural na hindi ito masyadong iniisip. Tinuro niya ang sofa at sinabing, kung gayon, dito ako matulog ngayong gabi. Nakikita ko na ang sofa na ito ay sapat na malaki. Ayos lang, maglapag sana ako ng kutsan para sa iyo. Kukuha ako ng kumot para sa iyo mamaya. Malamig dito kapag gabi. Tumanggaw si Talia at tumalikod para maglakad papunta sa kwarto. Humikab si Justin. Nang makitang maraming magazine ang nakakalat sa sofa, lumapit siya at yumuko para ilayo ang mga magazine para makatulog siya ng komportable. Gayunpaman, kakalipat pa lang niya ng isang fall fashion magazine nang biglang may lumitaw na maliit at itim sa kanyang paningin. Kung hindi siya nagkamali ng nakita, ito ay isang pares ng sexing underwear, black lace na may mesh na disenyo na nagpa-transparent sa maliit na panty, habang ang T-back style naman ay sobrang manipis ang gitna ng panty, parang manipis na ribbon na pangtakip sa puwitan. Napalunok si Justin ng kanyang laway, lumabas ang imahe ng matambok na puwitan ni Talia na natatakpan ng pares ng panty na ito. Nako, hindi ito kayang takpan ng pares na ito. Ang kanyang dalayo na puputi at mataba na pisngi ay lulunurin ang nakakaawang laso. Ang isang batang babae ay hindi magsusuot ng ganitong uri ng damit na panloob upang pagtakpan ang ilang bahagi ng kanyang sarili. Ito ay malinaw lamang upang akitin ang mga lalaki na tumingin sa ilang bahagi. Ang mga babae ay magkasalungat na nilalang. Ang kanilang damit na panloob ay tulad ng mga sikreto sa kanilang puso, itinago nila ito ng mabuti, ngunit nauuhaw sila sa isang lalaki na sumilip sa kanila. Si Talia ay walang alinlangan na isang magandang dalaga. Higit pa rito, mula sa mata ng karamihan ng mga tao, siya ay isang matagumpay na babae sa karera na mahigpit sa kanyang sarili at hindi kinukonsinti ang kawalang galang. Wala pang chismis na may boyfriend siya, o nakipagrelasyon sa sinumang lalaki. Maraming empleyado sa kumpanya ang nag-isip na ang kanilang sobrang kaakit-akit na amo ay isang tomboy na ayaw sa mga lalaki. Gayunpaman, bumili siya at nagsuot ng gayong damit na panloob, malinaw na naglalaman ito ng kanyang mga nakatagong sexual na pagnanasa, at tiyak na sikreto niya. Para makaiwas sa awkward na sitwasyon mamaya, naisip ni Justin na mas mabuti kung ilagay niya ang damit na panloob sa ibang lugar at magpanggap na hindi niya ito nakita. Pagtingin sa pinto ng kwarto, walang gumagalaw mula kay Talia, kaya mabilis na kinuha ni Justin ang underwear. Ang damit na panloob ay malambot at makinis sa pagpindot, tiyak na masarap sa pakiramdam laban sa mga maseselang bahagi ng isang babae. Naaamoy pa ni Justin ang makapal na amoy ng katawan ni Talia na umaanod sa kanya.
Bilang isang normal na tao, si Justin ay nagkaroon kaagad ng isang pisyolohikal na reaksyon at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki doon ay bahagyang namamaga. Kung tutuusin, ngayon lang niya naisip si Talia na nakasuot ng ganitong uri ng underwear sa kanyang sexing katawan, at mahirap pigilan ang pag-agos ng dugo. Habang nag-aalangan si Justin kung saan itatago ang damit na panloob, biglang lumabas si Talia mula sa kwarto na may dalang malambot na kumot. "Justin, gamitin mo lang ito." Nasa kalagitnaan si Talia sa kanyang mga salita nang ang kanyang tingin ay itinoon sa itim na maliit na bagay kasama si Justin na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong itago. Si Justin ay natulala, nawala sa pantasya, at hindi napansin ang biglaang pagsulpot ni Talia. Pareho silang nakatayo doon na nakaugat sa lugar, lalo na si Talia. Matapos ang unang pagtataka, ang kanyang mukha ay lubos na namula at maraming emosyon ang bumungad sa kanyang basang mga mata: kaba, hiya, hinanakit, kawalan ng magawa, tulad ng isang aktibong bulkan na malapit ng sumabog. Ngumiti si Justin sa paraang mas pangit kaysa sa pag-iyak. "Ang galing, tulala akong nakahawak sa kanyang sexing underwear, at nahuli pa. Kakaiba kung hindi ako titingnan bilang isang kahabag-habag na pervert." Habang si Justin ay naghahanda na tanggapin ang isang pambobomba ng kritisismo, hindi inaasahang hindi siya tinawag ni Talia. Lumapit lang ito sa kanya na may komplikadong ekspresyon at inilagay ang kumot sa sofa. Sa sandaling lumakad siya palapit sa kanya, binawi niya ang kanyang maliit na sekreto mula sa mga kamay ni Justin at binobola ito sa kanyang mga kamay. Kinagat niya ang kanyang malarosas na labi, tumingin siya sa kanya nang may pagtataka at nagtanong, "Pervert, hindi ka pa ba nakakita ng underwear ng babae? Bakit ka natulala? Nakita ko na ito dati, ngunit hindi pa ako nakakita ng mga ganoong kaganda. Nakita ko na at naamoy ko na, ano bang dapat ikatakot?" Nang marinig ito, lumibot ang mga mata ni Talia sa paligid, namumula ng husto na mukhang hinog na, ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol, ngunit hindi niya mapigil ang magtanong, "Mukhang napakaganda ba nito?" "Oo, bagay na bagay sa'yo." "Go to hell? Hindi mo pa ako nakitang magsuot noon, paano mo malalaman na bagay ito sa akin?" 137 hanggang 2. Sa sandaling sinabi niya iyon, nalaman ni Talia na nagkamali siya sa pagsasalita. "Bakit parang hinihiling ko sa kanya na makita ako dito?" Napahiya siya kaya parang gusto niyang maghukay ng butas sa lupa at tumalon doon. Nararamdaman din ni Justin ang ambiguously flirty atmosphere sa pagitan nila. Kakaiba ang naramdaman niya, ang biglaang pag-uusap na ito ay parang natural at hindi siya nakaramdam ng awkward dito. Sa pagpapatahimik, hindi sinubukan ni Justin na iwasan ang paksang ito, at nakangiting sinabi, "Kung gusto mo talagang ipakita ito sa akin, hindi ako tatutol, sa karamihan, maaari kong tingnan at ilihim ito. Sa panaginip mo. Kunin mo ang iyong asawa na magsuot ng mga ito para sa iyo." Mapaglarong nagpout si Talia at inikat ang mga mata sa kanya. Dinala ang underwear sa banyo, sinabi niya, "Maliligo ako, kung pagod ka, pagkatapos ay matulog ka. Kung gusto mong manood ng TV, buksan mo ang sarili mo." Ang banyo sa bahay ni Talia ay nasa tapat ng kanyang kwarto, ang pinto dito ay hindi makikita mula sa sala, kaya kahit narito si Justin, wala siyang itinago, at lanterang kinuha ang damit na papalitan niya at pinasok ito. Inayos ni Justin ang mga magazine sa sofa, pinatay ang energy-saving lamp sa sala at komportableng humiga. Tinatimad siyang maghubad ng damit, pagkatapos pasimpleng magtakip ng kumot ay sinimulan na niyang matulog. Pagkaraan ng ilang sandali, naririnig ng mga sensitibong tainga ni Justin ang tunog ng umaagos na tubig mula sa banyo. Dahil ngayon pa lang niya nakita ang personal na gamit ni Talia at may maliit na apoy na nakasindi sa loob niya, nang marinig niya ang tunog ng shower, hindi niya maiwasang isipin ang eksenang hinubad ni Talia ang kanyang damit at pumasok sa bathtub. Sa kalagitnaan ng gabi, sa tahimik na maliit na kondominium, isang lalaki at isang babae. Nagkaroon lang sila ng medyo romantikong at hindi maliwanag na paghaharap, at kung may susunod na mangyayari, aasahan lang iyon. Ngunit syempre, iyon lang ang naisip ni Justin. Kung talagang sumingil siya sa banyo para gumawa ng isang bagay, hindi lang magiging awkward para sa kanila na magkita sa kumpanya, kung marinig ito ni Marian, magiging malaking gulo ang mga bagay-bagay. Huminga ng malalim, pinakalma ni Justin ang magulong emosyon sa loob.
Nakikinig sa lagaslas ng tubig, dahan-dahan siyang nakatulog. Makalipas ang mahigit kalahating oras, tahimik na bumukas ang pinto ng banyo. Si Talia ay may puting tuwalya na nakabalot sa kanya habang siya ay lumabas na nakasuot ng pares ng tsinelas. Sumilip siya kay Justin na natutulog sa sofa, at pagkatapos makumpirma na hindi dito nakatingin si Justin, maingat siyang pumasok sa sarili niyang silid at isinara ang pinto. Sa loob ng kwarto, hinubad ni Talia ang puting tuwalya na tanging bagay sa kanyang katawan, at itinapon ito sa sahig. Ang malambot at mainit na liwanag ay tumama sa malambot at makinis na balat ng babae. Nakaharap sa vanity mirror, tahimik na tiningnan ni Talia ang kanyang hubad na sarili, malambot na balat, matangkad at balingkinitan ang katawan, matambok na snowy peak, pinong baywang, perpektong bilog at masiglang puwit. Ang kanyang buong katawan ay nagpakita ng malambot ngunit buong kurba, tulad ng isang perpektong obra maestra, walang mga bahid na mapipili. Pinaglalaruan ng kanyang mahabang basang buhok, napaisip si Talia, Talia o Talia, para saan mo tinitingnan ang sarili mo? Bakit ka pa narcissistic, kahit gaano ka pa kaganda, ikaw lang ang tumitingin dito? Ano? Ganyan ka ba kagutom sa isang lalaki? O ayan. Anong maganda sa mabahong lalaki? Para sa akin na humanga sa aking sarili ay itinuturing na tiwala. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-ungol sa sarili, si Talia ay naupo ng hubad sa kanyang kutsan na Siemens at sinimulang patuyuan ang kanyang buhok, nagsuot din siya ng parang bata na pink na pantulog. Habang wala sa isip na pinupunasan ang kanyang buhok, paminsan-minsan ay tumitingin si Talia sa pinto. First time kong magpapasok ng lalaki sa bahay ko, hindi ko maintindihan kung bakit bigla ko siyang pinapasok, dahil ba sa pinauwi niya ako, at sa nakikita kong pagod niya ay naawa ako sa kanya. O dahil ba sa masyado na akong nag-iisa, namumuhay ng nag-iisa sa walang laman na bahay na ito, at sobrang nag-iisa, gusto kong makasama. Hindi, bakit ako matatakot na mag-isa? Ako ay nag-iisa mula noong ako ay maliit, ano ang isang maliit na kalungkutan? Siguradong naaawa ako sa kanya. Gayunpaman, bakit ko inimbitahan ang lalaking ito? Bakit ang saya-saya ko nang pumayag siyang magpalipis ng gabi dito? Asawa siya ng matalik kong kaibigan. Paano kung mangyari ang hindi pagkakaunawaan? Halatang galit ako sa kanya dati. Anong ginagawa niya ngayon? Natutulog ba siya? May iniisip ba siya? O nananaginip ba siya? Nadama ni Talia ang kanyang puso sa kaguluhan, gabi na, at dapat siyang magpahinga ng mabuti pagkatapos magtrabaho ng isang buong linggo. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang tungkol sa lalaki na natutulog sa sala, nakahiga sa sofa na karaniwan niyang binabasa ang kanyang mga magazine, nagkaroon siya ng salpok na tingnan. Bakit gusto ko siyang puntahan ngayon? Saglit na nag-isip si Talia, pagkatapos ay natagpuan ang kanyang sarili ng isang lehitimong dahilan. Nag-aalala siya na mababalik siya sa kanyang pagtulog at ihagis ang kumot sa lupa. Hindi naman maganda kung nilalamig siya ng ganyan. Kaya, bilang host, kailangan niyang lumabas at tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang bisita, ito ay ganap na normal. Sa pagkakaroon ng lakas ng loob mula sa pagkakaroon ng dahilan, si Talia ay hindi nag-abala sa pagpapatuyo ng natitirang bahagi ng kanyang buhok. Maingat siyang lumabas ng kanyang silid na nakatsinelas, at dahan-daang naglakad patungo sa sofa kung saan tahimik na natutulog si Justin. 138 hanggang 1. Si Talia ay parang pusa na tahimik na mga hakbang, naglalakad sa gilid ng sofa, nakita niya si Justin na natutulog sa kanyang tabi. Madilim ang silid, at tanging ang mga sinag ng liwanag mula sa bukas na pintuan ng kwarto ni Talia ang nagpapahintulot sa kanya na makita si Justin. Tila mahimbing na natutulog ngayon si Justin, na natatakpan ng kumot ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang kanyang paghinga ay pantay at walang paggalaw mula sa kanyang katawan. Ilang beses na iwinagayway ni Talia ang kanyang snow white na kamay sa harap ng nakapikit na mga mata ni Justin. Nang makitang hindi nag-react si Justin, itinikom ni Talia ang kanyang mga labi at ngumiti, pilyong binibigkas ang mga salitang "stupid pig" sa kanya. Kasunod nito ay yumuko siya at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang linya ng paningin ay nasa parehong antas ng ulo ni Justin. Sa madilim na parang humahanga sa isang gawa ng sining, ang ulo ni Talia ay nakatagilid at ang kanyang kumikinang na malahiyas na mga mata ay nakatalukbong.
Tiningnan niya si Justin ng detalyado, ang walang palamuti na magulo na buhok ng lalaki, ang makapal na maitim na pilik mata, ang maliliit na mata, ang tuwid na ilong, ang halatang bahagi sa pagitan ng kanyang mga labi. Pagkatapos ng mahabang panahon na makilala siya, ito ang unang pagkakataon na tiningnan niya ng maigi ang hitsura nito. Looking at him like this, actually hindi naman siya masyadong pangit. Kaya lang, kadalasan ay walang kabuluhan ang ekspresyon nito at palaging nakikipagbiruan sa kanya, tulad ng isang makulit na batang lalaki. Naisip ni Talia ang unang pagkakataon na nakilala niya si Justin. Ang panayam na iyon kung saan sa labas, siya ay naging kalmado gaya ng dati ngunit ang kanyang puso ay lubhang nayanig sa kahusayan ng lalaking ito sa mga wikang banyaga. Hindi niya kayang ibalot ang kanyang ulo kung paanong ang isang lalaking kasing palpak nito ay maaaring magkaroon ng ganoong klase ng kakayahan sa wika. Kasunod noon ay tila nakipag-away ito sa kanya. Napakasuwi niya, at talagang wala siyang nakitang subordinate na tumangging magbigay ng mukha sa kanilang amo. Gayunpaman, hindi lang siya pinahintulutang tanggalin siya. Pagkatapos mag-isip ng isang plano para mahabol siya ng mga utang mula sa isang rogue na kumpanya, talagang naibalik niya ang pera. Na-counter-check pa nga siya. Noong una, gusto pa niyang ipagpatuloy ang pag-iisip ng mga paraan para pahirapan siya, hindi niya inaasahan na magiging asawa nga pala ito ng matalik niyang kaibigan. Noon, maliban sa magalit, medyo umasim pa nga ang pakiramdam niya, hindi na talaga niya maintindihan ang sarili. Ang mga bagay ay naging mas katawa-tawa pagkatapos nito. Siya ay dinukot kasama si Marian, at ang lalaking ito ay talagang dumating na mag-isa upang iligtas sila. Pagkatapos, ang kanyang matako na ama ay hinanap siya, at inalagaan ng lalaking ito. Nalutas na niya ang masalimuot na mga hinaing na nagbigki sa kanya sa loob ng halos isang dekada. Ngayon, kamakailan lamang, siya ay talagang inagaw bilang isang hostage ng mga masasamang lalaki, naging isang tool para sa pagkilos laban sa kanya. Wasn't this guy just selling mutton skewers previously? What did a mutton skewer seller have that was worth coveting? Talia couldn't understand. The more she thought about it, the more she failed to understand. This man was filled with mystery, like a black hole that sucked in all of her attention, filling her head with thoughts of him when she was daydreaming. One by one, unforgettable scenes filled Talia's mind, and her expressions grew even more vivid. Sometimes gloomy, sometimes delighted, sometimes deep in thought, sometimes curious. Slowly, Talia's eyes grew ever more affixed onto Justine. She felt like she couldn't pull away, and it felt like the shell around her heart, that had lain indifferent for years, was breaking, causing her breathing to accelerate. A bold thought came out of nowhere. I really want to kiss him. It would just be a single kiss on his face. I'll just close my eyes, give him a quick peck and then I'll leave. He won't wake up now, right? So what if he does? It's not like he's losing anything from getting kissed by me, a kiss from me. It's not like he'll get pregnant from a kiss. He can't give birth even if he does get pregnant. Talia pursed her full lips, her head was full of messy thoughts. She was aware that her thoughts weren't right, but no matter what, she couldn't control that overwhelming urge. Just once, just for a moment. Continuously persuading herself, Talia slowly closed her eyes and puckered up her red, moist lips. Her inexperienced kissing pose was just like a young maiden offering a kiss. Her pink pajama-clad body was trembling slightly, and a blush was blooming on her cheeks as she got closer and closer to Justine. However, because she had been squatting down all this time, her legs had already gone numb. She hadn't reached out that far before realizing her legs could no longer hold her weight. There was no choice. Talia let go of her knees and tried to grab onto the sofa, trying to find an easy position where she could continue trying to kiss him. She couldn't care too much anymore. The urge of wanting to kiss him had already made this mature beauty with overflowing emotions let go of her reserve. This was the first time she was taking the initiative to kiss a man, and even if the other was sleeping, she had to make perfect and cozy memories. What's this? While groping around the sofa, Talia's left hand had suddenly touched something hard.
The strange feeling unconsciously made her stop the action of kissing. Her black brows wrinkled as she gently rubbed that thing. The more her soft hand rubbed it, the more she felt that that thing was growing. It seemed like it had grown bigger by one entire fold. It made her feel like something strange was going on. That thing even felt burning hot to the touch. Wait. It could even twitch. Thalia wasn't a young girl who didn't know anything. After thinking carefully, she abruptly realized what that was. Ah! Gatlang em. Pagkatapos ng sigaw na iyon, para bang napaatras si Thalia ng isang alon ng hangin. Binawi niya ang kanyang mga kamay at napaatras hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Naghalo ang hiya at galit, Justin. Bastos ka. 138 hanggang 2. Sa dilim, sa wakas ay hindi na naipagpatuloy ni Justin ang pagpapanggap na tulog. Awkwardly niyang iminulat ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama sa sarili, umupo sa sofa. Sa totoo lang, nakasanayan na ni Justin ang mahinang pagtulog sa loob ng maraming taon. Hindi talaga siya makakatulog ng mahimbing, kaya, sa sandaling lumabas si Thalia sa kwarto, nagising na si Justin. Ayaw lang niyang ilantad. Ang sumunod na nangyari ay lalong nag-atubiling ihayag ni Justin na nagising na siya. Nakasquat talaga ang babaeng iyon sa harap niya at nakatitig sa kanya na parang batang babaeng nakatitig sa una niyang crush. Si Justin ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay para sa night vision. Kailangan lang niyang idilat ang kanyang mga mata para makita ng malinaw si Thalia. Ang mahiyaing kagandahang iyon at ang mabulaklak na halimuyak mula sa kanyang paliguan ay agad na nagbigay kay Justin ng pinakapangunahing pisyolohikal na reaksyon. Ang tandang babaeng ito ay hindi man lang namalayan na ang posisyon na kanyang nakasquat ay nagtulak sa dalawang bilog at malalambot na bukol sa kanyang dibdib na naging dahilan upang sila ay lubhang kapansin-pansin. Mula sa kwelyo ng kanyang pink na pantulog, kitang-kita niya ang hindi kapani-paniwalang malalim na bangin. Ang nakakaakit na tanawing iyon ay nagparamdam kay Justin na parang nakikipagdigma siya sa langit. Mas kakaiba pa ang sumunod na nangyari. Si Thalia ay talagang pinulot ang kanyang mapupula, mamasamasang labi para halikan siya. Si Justin ay hindi isang tanga na may mababang EQ. Kahit gaano pa siya katanga, masasabi niyang may nararamdaman ang babaeng ito para sa kanya. Bagamat naramdaman niyang kakaiba na kahit papaano ay lumaki ang damdamin ni Thalia para sa kanya, sa ilalim ng mga pangyayari, si Justin ay hindi nang ahas na gumising. Kung nagising siya, halos sinasabi niyan kay Thalia na kanina pa siya nagpapanggap na tulog. Sa makatuwid, sa ngayon, maaari lamang magpanggap si Justin na walang alam. Pag-iisipan niya kung ano ang gagawin sa relasyon nilang dalawa pagkatapos niyang hintayin na matapos siyang halikan ni Thalia. Sino ang nakakaalam na ipapatong talaga ni Thalia ang kanyang mainit na maliit na kamay sa kanyang nakababatang kapatid at hinimas at maingat na minasa ito para sa kanya. Matapos mabalisa sa kaakit-akit na eksenang iyon, paano nakayanan ni Justin ang ganoong uri ng panunokso? Ang kanyang mga nerbiyos ay nag-react, at ang kanyang nakababatang kapatid ay kumikibot ng ilang beses. Dahil nalanad ang kanyang pagpapanggap, pinagpawisan si Justin, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil nakita niya ang mga kilos ni Thalia mula simula hanggang katapusan, ang hangin sa pagitan ng dalawa ay naging medyo komplikado. Umupo si Thalia sa sahig, kinagat ang kanyang pink na labi. May kaunting moisture sa mga mata niya, may part na naagrabyado at may part na galit. Gising ka na sa simula, tama? Tanong ni Thalia. Walang imak na tumango si Justin. Kung gayon alam mo kung ano ang ginagawa ko sa simula, at pinapanood mo lang akong nagpapakatanga, hindi ba? Hindi kita pinapanood na gumagawa ng tanga. Tumahimik ka. Tumawa si Thalia sa pagkabalisa, at tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Sa dilim, sila ay parang kumikislap at nakikislap na mga hiwa, hindi mo ako kailangang aliwin. Hindi ako isang maliit na batang babae na hindi makapag-isip ng mga bagay-bagay, hindi ako masyadong marupok. Tama, walang hiya lang ako. Hindi ko napigil ang gusto kitang halikan ang asawa ng matalik kong kaibigan, at nakita mo na ang lahat.
Gayunpaman, maging panatag, alam ko na ngayon kung gaano katanga ang desisyon na iyon nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Kahit nabulag ako, hindi ko dapat inisip na isa kang lalaking karapat-dapat sa aking halik. This time kasalanan ko naman, wala na akong maiisip na katawa-tawa pagkatapos ng gabing ito. Justin, mas mabuting huwag mo na akong guluhin simula ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, agad na tumayo si Talia mula sa lupa. Sa isang matatag na tingin, pinandilatan niya si Justin at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Tulala na nakaupo si Justin sa sofa. Napangiti siya ng mapait sa sarili. Hindi niya akalain na si Talia ay magiging sobrang pagod. Mukhang dapat na niyang isiniwalat na gising siya sa simula pa lang, tapos hindi na sana umabot sa puntong ito. Mahusay, ngayon ay hindi niya alam kung anong uri ng ekspresyon ang ipapakita kapag nagkita sila sa kumpanya mamaya. Sumulyap sa nakasarang pinto ng kwarto, madaling isipin ni Justin kung gaano kalungkot ang kasalukuyang ekspresyon ni Talia. May kung anong guilt sa kanyang puso, ngunit alam niyang wala itong silbi kahit gaano pa karaming salita ng aliw o pagpapaliwanag ang kanyang ibinibigay. Nakahiga na lang ulit siya. Matapos matulog ngayong gabi, makikita niya kung ano ang maaari niyang gawin. Maagang umaga kinabukasan, nang lumabas ng kwarto si Talia na may namamagang pulang mata, matagal nang wala si Justin. Sa sofa ay isang maayos na nakatiklop na kumot, iyon lamang ang katibayan na hindi siya nananaginip kagabi. Tila hindi nakatulog si Talia buong gabi. Nakatingin lang siya sa kumot na may masalimuot na tingin, napakamot sa magulo niyang buhok, saka naglakad papunta sa banyo at isinagawa ang morning routine niya gaya ng dati. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, umupo siya sa harap ng vanity mirror. Nang makita ang kanyang namumula, namamaga na mga mata at haggard na hitsura sa salamin, napabuntong hininga si Talia. Kinausap niya ang sarili, Talia, kailangan mong pagsamaan ang iyong sarili. Ito ay isang tao lamang, at ito ay isang pagkakamali lamang sa paghatol. Makakahanap ka ng mas maganda sa susunod. Halikan mo yung lalaking nasa harap niya. Hayaan siyang magalit hanggang sa kanyang kamatayan. Nang siya ay tapos na sa pagsasalita, tumango si Talia patungo sa kanyang refleksyon at sinimulang gawin ang kanyang makeup na may pagsasanay na paggalaw. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ibinaba ni Talia ang kanyang lipstick. Naglagay lamang siya ng light makeup, ngunit ang babae sa salamin ay muling naging napakahusay at kaakit-akit na nakakabighani. Maging ang pamamaga sa paligid ng kanyang mga mata ay hindi na masyadong halata. Nag-high five si Talia sa kanyang refleksyon at nakipagkamao, nagsasalita ng may lubos na kumpiyansa, Talia. Ikaw ang pinakamahusay. Go! Go! Kaya mo yan. Kasabay nito, hindi alam ni Justin, na nagmaneho pabalik sa Dragon Garden kaninang madaling araw na ang malakas na babae na puno pa rin siya ng pagkakasala ay nakapagpasaya sa sarili ng 100 beses. Nang buksan ni Justin ang pangunahing gate ng villa at pumasok sa sala, nakita niya si Marian na nakaupo doon at kumakain ng kanyang almusal. Noon lang naalala ni Justin. Napakagulo niya kagabi at buong gabing hindi bumabalik. Tuluyan na rin niyang nakalimutang tumawag sa bahay. Nang magsimula siyang makaramdam ng masamang pakiramdam, isang nagyayelong tingin na nakakagigil sa buto ang bumungad sa kanya. Hindi maiwasan ni Justin ang manginig. Nagpalipis siya ng gabi sa bahay ng matalik na kaibigan ng kanyang asawa, at may muntik nang mangyari. Habang nakakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso, si Justin ay nakangiti lamang ng maliwanag, at lumakad patungo kay Marian. 139 hanggang 1. Natapos na ni Marian ang kanyang pagkain, ibinaba niya ang mga chopstick, at matikas na pinunasan ang kanyang bibig ng basang tuwalya. Tinupi niya ang tuwalya sa isang parisukat at ibinaba iyon. Pagkatapos, hindi pinapansin si Justin na nakangiting naglalakad, lumakad siya mula sa hapagkainan patungo sa sofa, at binuksan ang TV gamit ang remote nito. Inisip ni Justin kung ano ang dapat niyang sabihin, ngunit sa sandaling may sasabihin siya, napatahimik siya ng programa ng balita sa TV. Ang balita sa umaga ay nasa segment para sa lokal na balita ni Stonegate, at ang pamagat ng piraso ay, nakakatakot na bank robbery re-emerges.
Sa screen ay isang bangko sa Stonegate na nakabukas ang pinto at ilang pader na kinulong ng yellow tape ng pulis. Ilang mga medikal na tauhan ang nagsagawa ng mga empleyado ng bangko at mga kliyente na nasaktan. Sa gilid ng kalsada ay isang pulutong ng mga nakamasid, at kabilang sa kanila ay ang mga kamag-anak na umiiyak at pinapagalitan ang mga pulis. Ayon sa reporter sa pinangyarihan, kahapon ng hapon, sa bangkong iyon na binomba, 8 magnanakaw ang kumuha ng isang modified Ford van, at isinakay sa bangko. Hindi lang milyon ang ninakaw nila, nasaktan pa nila ang malaking bilang ng mga empleyado at customer. Sa huli, sinamantala nila ang bilis ng kanilang binagong sasakyan at ang padalos-dalos na kasanayan sa pagmamaneho upang tumakbo kasama ang isang hostage. Nakarating sila sa mga suburb ng Stonegate, niloko ang pulis at umiwas sa pagtugis. Mayroong mga bastos na pagnanakaw sa bangko sa bansa. Napakunot ang noo ni Justin, at tinanong si Marian na seryosong nanunood ng TV. Malamig na sinulyapan siya ni Marian, hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa panunood ng TV. Hindi man ligaw si Justin, tinikom niya ang kanyang bibig at nagpatuloy sa panunood ng balita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang eksena ay binago sa isang platform ng pakikipanayam para sa pulisya, at talagang nakilala ni Justin ang tao sa TV na tatanggap ng panayam. Sa isang maayos na ulo ng maikling buhok at isang magandang hugis itlog na mukha na puno ng isang kabayanihan alindog, ang taong ito na nakasuot ng maluwag na uniforme ng pulis ay mayroon pa ring mga kurba ng kanyang malalaking suso. Ito ay tiyak na matagal ng kalaban ni Justin, at isa sa ilang malalapit na kaibigan ni Marian, si Karina. Ngunit kung iisipin, si Karina ay isang superintendent kung tutuusin, bilang hepe ng bureau ng West Region Police Station, napaka-normal para sa kanya na lumabas sa TV. Ngunit si Karina ay tila nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Nakakunot ang kanyang mga kilay, malamig ang kanyang mukha, na para bang anumang oras ay lilipad siya sa galit. Maraming mga reporter ang hindi nang ahas na magtanong pagkatapos makita ang ekspresyong ito ni Karina, isa sa mga makaranasang reporter mula sa Stonegate TV ay itinulak sa harapan upang magtanong, Bureau Chief Collins, ito ang pangalawang kaso ng pagnanakaw sa bangko sa nakalipas na 2 buwan. Ang mga nagkasala ay ang parehong koponan ayon sa mga nakasaksi, ang Stonegate City ay hindi kailanman nagkaroon ng kaso ng pagnanakaw sa bangko sa loob ng halos 10 taon, ngunit 2 ang nangyari sa loob ng 2 buwan. Galit na galit ang pinuno ng pamahalaan ng lungsod, ano ang iniisip mo bilang bagong hepe ng koanihan ng kanlurang rehiyon? Natahimik sandali si Karina, pagkatapos ay nagsabi, ang mga kriminal na ito ay nagtataglay ng sapat na armas, tamang kagamitan at masusing pagpaplano. Ang mga magnanakaw ay napaka-propesyonal, at dapat ay isang kriminal na gang nakabilang sa isang organisasyon. Para bigla silang lumitaw sa Stonegate, napaka-posible na sila ay iligal na nandayuhan sa pamamagitan ng dagat, dahil ang mga bakas ng kanilang mga krimen ay natagpuan sa ibang mga probinsya na nasa hangganan ng dagat, ngunit hindi pa sila nahuli sa lahat ng oras na ito. Para sa kanila na nakatakas ng 2 beses na magkasunod ay ang kabiguan nating mga pulis. Sa ngalan ng West Region Police Station, humihingi ako ng paumanhin sa masa na naghihirap. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Ano naman ang pera natin? Paano ang mga taong namatay? Para saan lang ang mga pulis? Magwala ka at maglagay ka ng iba dyan. Medyo magulo ang eksena, malakas na sumigaw ang pamilya ng isang biktima mula sa labas ng platform ng pakikipanayam, at medyo marami ang sumunod para pag-alitan ang mga pulis dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan. May masakit na ekspresyon si Karina, ngunit nanatili siyang determinado at sinabing, ako, si Karina ay mangangako sa lahat ng tao dito, tiyak na dadalhin ko ang mga kriminal na ito sa hustisya. Kung maulit ito, ako ang magkukusa na magbitiw sa tungkulin at hindi na muling makisali sa pagpupules. Ang balitang ito ay mula kahapon ng hapon, ngunit ngayon lang inilabas. Malinaw, ang pamahalaang lungsod ay gumawa din ng mga seryosong pagsasaalang-alang dahil ang ganitong kaganapan ay haantong sa gulat sa masa. Pero alam nilang hindi kayang takpan ng papel ang apoy, napakaraming manunood, kaya maipapalabas lang ito para ipaalam sa masa.
Matapos panoorin ang balitang ito, biglang pinili ni Marian na patayin ang TV, pagkatapos ay kinuha ang cordless phone sa tabi niya at nag-dial ng numero. Hello, Karina, ako si Marian. Oo, ayos ka lang ba? Mabuti yan, mag-ingat ka, at batiin mo rin si Uncle Collins, bye-bye. Wala pang 15 segundo, ibinaba ni Marian ang telepono, tumayo at nagplanong umakyat sa itaas. Biglang nakaramdam ng panghihinayang si Justin dahil napakalamig ng babaeng ito kahit sa mga malalapit niyang kaibigan. Sa kabila ng pag-aalala, handa lang siyang magsalita ng ilang linya, maaaring ito ay isang psikolohikal na problema sa mga tuntunin ng pakikipag-usap sa salita. Nang makitang aakyat na si Marian ng walang salita, hindi napigilan ni Justin na magtanong, Darling Marian, hindi mo ba ako tatanungin, ang iyong asawa, kung saan ako nagpunta kagabi, at bakit hindi ako tumawag sa bahay? Tungkol sa matalik na paraan ni Justin sa pakikipag-usap sa kanya, si Marian ay hindi na naiinis gaya ng dati, siya ay ganap na manhid. Nang marinig ang tanong ni Justin, huminto siya sa kanyang paglalakad, tumalikod at nagtanong ng naka-poker face, kung tatangin kita, sasagutin mo ba ang katotohanan? Sagot ng totoo. Sabihin na sinamahan niya si Talia sa isang stall sa gilid ng kalsada sa ikatlong pagkakataon, sabihin na umuwi siya kasama niya, sabihin kung paano siya gustong halikan ni Talia, sabihin kung paano siya nagkunwaring natutulog habang hinihintay ang kanyang halik. O dapat niyang sabihin na talagang nagigilty siya kay Talia ngayon. Sa wakas ay naunawaan ni Justin kung paano maaaring maging isang CEO si Marian at pamahalaan ang napakalaking kumpanya. Hindi man lang siya nagtanong, alam na niyang hindi ito magsasalita ng totoo. Iyon. Hindi ako magsasalita ng totoo sa pagkakataong ito, ngunit gagawin ko ito sa susunod. Gayunpaman, sa totoo lang magaling talaga akong magsinungaling, parang totoo. Gusto mo bang subukang makinig sa isa? Iminungkahi ni Justin. Nakangiti ang mga labi ni Marian, na may panunuya na sinabi niya, dapat mong itabi iyan para sa ibang babae, hindi ko kailangan. 139 hanggang 2. Sa sinabi nito, nagpatuloy si Marian sa itaas, ngunit nakagawa lang siya ng ilang hakbang bago bumalik muli sa natural na paraan para sabihin, nga pala, pagkaalis mo kagabi, nagkasundo kami ni Senior sa isang collaborative na proyekto. Ito ang magiging pangunahing takdang aralin para sa darating na taon. Para sa kadahilanang ito, gusto kong magsagawa ng business trip pababa sa Hong Kong sa susunod na linggo, at makilala ang iba pang mamumuhunan na kasama sa pakikipagtulungang ito. Ipinapaalam ko sa iyo ng maaga upang maiwasan mo ang isang bagay na bastos tulad ng ginawa mo kahapon. Impolite. Mukhang naisip ni Marian na sinadya niyang kumilos kagabi para galitin si Billy. Buti na lang, nailigtas siya nito na hindi niya kailangang ipaliwanag ang ilang bagay na ayaw niyang ipaliwanag. Sandali lang. Nakikipagtulungan kay Billy. Si Marian ay pupunta sa isang business trip. Naramdaman ni Justin na may mali at agad na nagtanong, bakit ikaw ang pupunta? Huwag mong sabihin sa akin na kailangan mong personal na kumonekta kay Billy sa proyektong ito. Tumango si Marian, medyo malaki ang investment. Mayroon akong plano, ngunit hindi ko pa naisasagawa. Hindi ako magiging sigurado kung iniwan ko ito sa iba, kaya ako mismo ang pupunta. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kailangan mong makipagkita ng madalas kay Billy sa hinaharap? Tanong ni Justin, hindi ka pani-paniwalang hindi komportable dito. Bakit, may opinyon ka ba tungkol dito? Walang pag-aalinlangan na tumango si Justin. Hindi ba ito nagpapadala ng tupa sa mga panga ng lobo? Paano niya hahayaan na mangyari ang isang bagay na hindi maibabalik? Ngunit ang proyektong ito ay talagang mahalaga, bukod dito, ang kabaligtaran ng partido ay isang mamumuhunang Italyano. Sa aming kumpanya, ang tanging tao na bihasa sa Italian sa executive level ay ako. Di ba Italian lang? Marunong din akong magsalita ng Italyano. Pagkasabi nito, biglang napagtanto ni Justin na may mali. Parang naghukay siya ng butas para sa sarili niya. Gaya ng inaasahan, ang nagyelo na mukha ni Marian ay nagpakita ng isang mapurol na mapaglarong ngiti, ngumiti siya na parang isang maliit na puting bulaklak, ito ay sobrang cute.
Dahil marami ka nang nasabi, mukhang kailangan na kitang bigyan ng pagkakataon na mag-volunteer ngayon. Hahayaan kitang gawin itong mahirap na gawain para sa akin. We're a married couple after all, I do have at least this much trust in you. Nakangiti si Marian habang sinasabi niya. Naging mapait ang ekspresyon ni Justin. Marian, magaling kong asawa, paano mo maiiwan ang ganoong mahalagang deal sa negosyo sa isang tulad ko na walang alam? Paano kung magpadala ka ng iba? Si Yelo ay nagtataglay ng napakaraming may kakayahang tao, maaari ko lang silang bigyang kahulugan. No way, this project is not public. Kailangan ko ng isang taong maaaring magsagawa ng plano ng palihim. Kung hindi ka pupunta, ako na lang ang pupunta. Nagbanta si Marian. Bumigay si Justin, pinipilit nito ang pagpili sa pagitan ng asawa at catamaran sa kanya. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, kumuha si Justin ng sigarilyo at sinindihan ito. Habang naninigarilyo, nilaibot niya ang kwarto. Si Marian ay hindi nagmamadali. Ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan niya si Justin mula sa mas mataas na lugar, ang sulok ng kanyang mga labi ay puno ng kasiyahan. Nag-isip si Justin. Bagamat kailangan niyang i-relax ang kanyang isip hanggat maaari dahil sa kanyang karamdaman, ang paggawa ng mas maraming trabaho ay hindi dapat magpapataas ng kanyang mga psikolohikal na pasanin. Ang kailangan lang niyang gawin ay iwasang maging masyadong attached, at hindi dapat magkaroon ng problema. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, tatakbo ang kanyang asawa sa tabi ni Billy, iyon na ang katapusan. Hindi niya kayang patayin ng totoo si Billy, tama ba? Tinutusok ang sigarilyo sa ashtray, itinaas ni Justin ang kanyang ulo at sinabing, sige, dahil nasabi ko na ang sinabi ko, pupunta ako, ngunit huwag mo akong sisihin kung magulo ang negosasyon. Hindi pwede. Mukhang seryoso si Marian, kailangan mong gawin ito ng maayos. Nakakaapekto ito sa pag-unlad ng kumpanya sa susunod na 5 hanggang 6 na taon. Hindi ako papayag na mabaygo. Pero, ito ang unang pagkakataon na lumabas ako sa isang business trip para sa mga negosasyon. Ngumiti ng mapait si Justin. Huwag mag-alala, hindi ito magiging mahirap. Sa kabuuan, ang kooperasyong ito ay medyo nakatakda. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang aking mga tagubilin, ipaglaban ang pinakamalaking posibleng benepisyo, at anyayahan ang kabaligtaran na partido sa Stonegate upang tapusin ang deal. As for signing the document, ako na ang bahala dyan. Nag-alinlangan si Justin at nagtanong, hindi lang ako mag-isa, di ba? Dapat may tutulong sa akin sa mga konsultasyon at mga katulad nito, di ba? Hahayaan kitang samahan ni Talia. Maaari mong talakayin ito sa kanya kung hindi ka malinaw sa anumang bagay. This time, ikaw ang mangguna sa project na ito, hindi kanya bibigyan ng problema. Sabi ni Marian. Nanlambot ang mga binti ni Justin. Mahusay, ang relasyon namin ni Talia ay lalong lumala kagabi, ngayon ako ay pinapate sa ibang bansa kasama siya, kapag nagkita kami ay mas masahol pa kaysa sa hindi pagkikita. Bakit? May problema ba kung sasamahan ka ni Talia? Nagkunwaring kamangmangan si Marian habang nagtanong. Nagmamadaling iwinagayway ni Justin ang kanyang kamay, at ngumiti ng nakakahiya, walang problema. Napakaganda na magkakaroon ako ng isang magandang babae bilang kasama, hehe, na-overwhelm lang ako sa napakalaking pabor. Si Marian ay talagang walang ibang pagpipilian, kahit na si Talia ay gumawa na ng hindi direktang pag-amin na siya ay may nararamdaman para kay Justin, si Marian ay naniniwala na ang makatwirang si Talia ay hindi gagawa ng isang bagay na magpapahirap sa kanya. Bukod pa rito, ang pagtutulungang ito ay hindi kapani-paniwalang mahalaga, at kailangan niyang magpadala ng isang taong pinagkakatiwalaan niya, sa makatuwid, ang pagpapadala kay Justin na bihasa sa Italiano kasama si Talia ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Tungkol sa mga personal na damdamin at propesyonal na pagsasaalang-alang, ang mga iniisip ni Marian ay mas nauuna kaysa kay Justin. Isipin mo ang mga bagay na iyon sa iyong sarili. Hindi mo kailangang maging bastos sa harap ko. Sa hitsura mo, kung talagang nagustuhan ka ni Talia, talagang hindi ako makapagsalita.
Nakaramdam ng kawalan ng lakas si Marian at napabuntong hininga, talagang nakakapagod na isipin ang mga bagay na iyon sa kanyang EQ. Sa huli, sinulyapan niya si Justin, pagkatapos ay naglakad pabalik sa kanyang pag-aaral. 140 hanggang 1. Sa unang bahagi ng umaga ng linggo, maaliwalas ang kalangitan, ngunit ang orihinal na plano ni Justin na lumabas, magpaaraw at umidlip ay ganap na nasira ng pagdating ng isang biglaang tumpok ng mga dokumento mula kay Marian. Heto, tapusin mong basahin ang lahat ng ito. Nakapag-book na ako ng mga flight ticket para sa inyo ni Thalia. Ang iyong flight ay sa Miyerkules, at tapusin ang mga negosasyon sa isang linggo at bumalik. Si Marian, na nakasuot lamang ng silken nightgown, ay naglabas ng isang folder mula sa kung saan at inihagis ito sa sofa. Pagkatapos noon, tumalikod siya at nagsimulang kumain ng almusal na inihanda ni Yuna. Masama lang ang loob na patayin ni Justin ang pinapanood niyang balita sa umaga. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan kung bakit siya nanonood ay dahil nakita niyang medyo maganda ang babaeng anchor ng channel na ito na may matamis na boses, ngunit ngayong nag-utos na ang kanyang asawa, kasama ang katotohanang pumayag siyang kunin ang proyektong ito kahapon, maaari pa lang niyang simulan ang pagbabasa ng mga dokumento. Kapag pumayag siya sa isang bagay, gagawin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Iyon ang prinsipyo ni Justin. Naglabas siya ng 3 malalaking tambak ng mga dokumento mula sa folder. Ang mga papel ay napuno ng mga salita at mga diagram. Pagkatapos ng isang maikling sulyap, halos naunawaan ni Justin kung ano ang tungkol sa proyekto para sa pakikipagtulungang ito, pananaliksik at pag-unlad ng isang bagong uri ng material na eco-friendly. Sa isang hitsura pa lang, kitang-kita na ang ganitong uri ng material na proyekto sa pananaliksik ay walang kaugnayan sa isang kumpanya ng fashion tulad ng Yellow International. Pagkatapos ng lahat, ang kadalubhasaan Yellow International ay sa pagbebenta ng mga fashion-branded goods, fashion departmental store, damit, accessories, exhibition, advertisement, entertainment media at iba pa. Habang ang ganitong uri ng proyekto ay mas katulad ng isa para sa isang kumpanya ng chemical engineering o research institute. Dahil ang pangangalaga sa kapaligiran ay isa sa pinakamahalagang industriya ng ika-21 siglo, ang epekto ng mga nakaistilong accessories sa katawan ng nagsusuot, pati na rin ang proteksyon ng kapaligiran ay naging mas mahalaga. Maraming mauunlad na bansa ang nagsimula ng magtakda ng mga regulasyon sa mga produkto na hindi pala kaibigan sa kapaligiran. Ang ilang mga bagay na mahirap i-recycle ay haharap sa mga seryosong regulasyon. Sa kabilang banda, ang mga bagay na magagarantiya sa kaligtasan ng gumagamit o maaaring maging malusog para sa gumagamit, ay maaaring i-recycle, at maaari ding gawin sa mababang gastos para sa mataas na kita ay higit na matatanggap ng mga mamimili ng bansa. Mula sa mga materyales, makikita na ang pinaka-basic na ginagamit ngayon ay mga bagong uri ng plastic na materyales at fibers. Ang mga materyales na ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga damit, cellphone, electronics at mga nakaistilong accessories. Ang mga produktong ito ay magiging mapagkompetensyang mga premium na produkto sa industriya ng fashion sa hinaharap. Nagkaroon ng maraming halaga sa pagsasaliksik sa kanila. Isipin mo na lang, paano kung pinalakas ng iyong cellphone ang sirkulasyon ng dugo ng iyong tainga habang ikaw ay tumatawag? Gaano to kasaya? Ano ang pinakamahalagang bagay? Ito ay kalusugan. Gayunpaman, kahit na ang ideyang ito ay mabuti, ang Yellow International ay higit pa sa isang marketer at taga-disenyo ng produkto. Pagdating sa siyentipikong pananaliksik, sila ay nasa simula pa lamang na yugto. Na nangangahulugan na upang makagawa ng mabilis na pag-unlad, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang paggamit ng mga mapagkukunan ng ibang kumpanya, gumamit ng mga pakikipagtulungan kapalit ng kanilang sariling pakinabang. Siyempre, bagamat pinag-isipan ni Marian at Billy ang puntong ito, hindi ibig sabihin na hindi mahanap ng ibang kumpanya ang tamang paraan para gawin ito sa pamamagitan lamang ng pag-iisip sa puntong ito. Kaya, ang pagiging lihim ay lalong mahalaga sa puntong ito. Sa sandaling magkaroon ng magaspang na pag-unawa si Justin, sinimulan niyang tingnan ang mga partikular na alituntunin sa pag-unlad at ang mga tuntunin ng proyekto sa ilalim ng negosasyon sa susunod na linggo.
Bagaman maraming mga espesyal na termino na hindi niya naiintindihan, walang problema sa pag-unawa tungkol sa 80% ng mga ito. Umupo si Marian sa tabi ng hapagkainan, kumakain ng oatmeal sa maliliit na subo. Dahil linggo noon, nakakapagpahinga siya. Bumaba siya na nakapijama at magulo ang buhok, na walang suot na mukha na walang makeup. Ang kanyang likas na kalamigan at katamaran ay ginawa ang kanyang orihinal na perpektong mukha na tila mas pambihira. Nang makitang maingat na tinitingnan ni Justin ang mga dokumento na bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay, ang bakas ng isang ngiti ay walang kamalay-malay na lumitaw sa sulok ng mga labi ni Marian. Bagamat sadyang ginagamit ang pagkasuklam ni Justin kay Billy para pilitin siyang lumahok sa gawain ay isang dirty trick, hindi naramdaman ni Marian na may nagawa siyang mali. Mula sa kanyang pananaw, si Justin ay may maraming hindi pa nabuong potensyal, ngunit siya ay masyadong tamad at walang ambisyon. Kung kahit papaano ay mamotivate siya ng maayos, ang murang asawang ito na walang pinakamarangal na background ay maaari pa ring maging mabuting tao na makapagpapaupo sa iba at makapansin. Siya mismo ay hindi nais na maging isang talent scout, hinihiling lamang niya na balang araw, kapag lumakad siya kasama niya sa ilalim ng mata ng publiko, ang tingin ng iba ay hindi sa kanya para sa kanyang kagandahan, umaasa siyang titingnan nila si Justin para sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Ang mga babae ay laging umaasa na ang kanilang lalaki ay isang taong karapat-dapat igalang at hanggan, sila ay magseselos sa kanilang mga lalaki, ngunit sila ay magiging mas maipagmamalaki, kahit na ang walang malasakit na si Marian ay walang exception. Nang makita si Justin na seryosong tumitingin sa mga materyales, si Marian ay lihim na tumango sa sarili bilang kasiyahan. Stonegat. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Justin. Ibinaba niya ang mga materyales at kinuha ang telepono para tingnan si Jinky ang tumawag. Jingjing, anong meron? Kuya Gibson, nakalimutan mo ba? Nangako ka na sasamahan mo ako kung saan. Linggo ngayon, at maganda ang panahon, naisip ko na dapat kang maging malaya. Malinaw na hindi nakakalimutan ni Justin, dahil halos sapat na ang oras niya sa pagtingin sa mga dokumento, sinabi niya, sige, saan kita pipiliin? Sa school noon. May kinuha lang akong gamit sa school, hihintayin kita sa gate ng school. Magkita tayo saglit. Si Jinky ay halatang nasa masayang kalagayan. Ibinaba ni Justin ang telepono, pagkatapos ay tinawagan si Marian na nasa dining table, aalis ako saglit, iwan muna ang mga dokumento dito. Si Marian, na iniisip lang na sa wakas ay sinimulan na ni Justin na seryosohin ang mga bagay-bagay, nadama na ang magandang panaginip sa kanyang harapan ay nasira sa isang iglap. Sa sobrang galit niya ay halos ihagis niya ang kutsara sa kanyang mga kamay sa sahig. Nang makitang binitawan ni Justin ang lahat at diretsong lumabas ng pinto, pumasok sa isip ko ang pariralang hindi mababago ng Leopardo ang mga bitik nito. Siyempre, kung ang kanyang mga iniisip ay medyo mas vulgar, ito ay magiging hindi mababago ng mga aso ang kanilang mga gawi sa pagkain. Pagkain. Pagkain yan. 140 hanggang 2. Si Justin ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera bilang sweldo ngayong buwan, natanggap din niya ang perang kinulit niya kay Zion, kaya ang pera na nasa kamay niya ay sagana. Sa kabila ng nakakabaliw na mga presyo ng gas, pinunan pa rin niya ang tangke ng BMW ng pinakamahal na gas bago umalis upang kunin si Jinky mula sa sky high ng Stonegate. Nang sa wakas ay lumitaw si Jinky sa kanyang paningin, nakita niyang nakasuot ito ng aqua-blue na puffy skirt. Si Justin ay muling nabighani sa kabataan at masiglang hitsura ng dalaga. Mula nang siya ay makapagtapos sa universidad at maging isang guro, si Jinky ay naging mas maganda. Hindi lamang siya naging mas matalino sa pagbibigay diin sa kanyang mabubuting katangian, ngunit mayroon din siyang hangin ng kamalayan sa sarili at kumpiyansa. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang kanyang collarbones ay maislan at maganda. Ang kanyang ulo ng pinong itim na buhok ay maayos na sinuklay pabalik sa kanyang palawit na nakahiwalay sa kanan. Nakatayo doon, ngumiti siya at kumaway kay Justin, na gumuhit ng selos na hinanakit ng ilang lalaking dumadaan. Ang video ng mag-amang talon ay nagbigay daan sa wakas kay Jinky na mamuhay ng walang problema. Sa wakas ay nasa tamang landas na siya para sa kanyang karera at sa kanyang buhay.
Dahil bumuti ang kanyang kalooban, natural na siya ay todo ngiti. Bumaba si Justin sa kotse. Napansin niya ang isang malaking curtain na nakalagay sa tabi ni Jinky na solidong nakabalot, at nagtanong, ano iyon sa lupa? Commandant si Jinky, secret. Nang makitang nasa magandang mood ang babae, hindi napigilan ni Justin na iunat ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang magandang mukha, na nagdulot ng pamumula sa magandang mukha ni Jinky. Pumasok ka, ilalagay ko ang kahon para sa iyo. Nang makasakay na si Jinky sa kotse, nagtanong si Justin, nasaan itong misteryosong lugar na binanggit mo? Central South Avenue, North Road. Pagkatapos basahin ni Jinky ang address, ngumiti siya at nagtanong, Kuya Gibson, dapat libre ka ngayong hapon, tama ba? Libre ko? Anong meron? Kung ganoon ay mabuti, dahil kapag nakarating na tayo, baka gabi na lang tayo makaalis. Sabi ni Jinky. Hindi nagpatuloy sa pagtatanong si Justin, pagkatapos ng kalahating oras na pagmamaneho, dumating siya sa locus yung sinabi ni Jinky. Pagtingin ng malapitan ay agad siyang nataranta. Mayroong isang kumpol ng 3 o 4 na multi-story na gusali na napapalibutan ng mga makakapal na conifer, na pinupuno ang lugar ng mga halaman. Isang puting karatula na may mga itim na salita ang nakasabit sa main gate, New Hope Orphanage. Tinulungan si Jinky na buhatin ang kanyang malaking curtain, pumasok ang dalawa sa orphanage. Alam ni Jinky na maraming pag-aalinlangan si Justin, kaya dahan-dahan niyang ipinaliwanag, ilang araw ang nakalipas, dinala ko ang mga estudyante sa welfare agency sa paligid, at nagboluntaryo sa nursing home. Pagdating namin sa orphanage na ito, nakita kong ang cute talaga ng mga bata dito, pero wala silang mga magulang noong bata pa sila, and I found them so nakakaawa. Simula noon, ilang beses na akong pumunta dito mag-isa. Gayunpaman, talagang nakakapagod para sa akin na makipaglaro sa napakaraming bata ng mag-isa, wala rin akong ganong karaming kaibigan sa Stonegate. Nasa senior year na lahat ang mga estudyante ko at ayaw kong maapektuhan ang kanilang pag-aaral, kaya, naisip ko lang na tawagan ka para pumunta dito at makipaglaro sa kanila, Kuya Gibson. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang lugar na ito, mapait na ngumiti si Justin, pero naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nagulat sandali si Jinky bago siya humihingi ng tawad, paumanhin Kuya Gibson, nakalimutan ko na ulila ka rin. Ayos lang, sanay na ako. Gayunpaman, nagtataka ako kung bakit gusto mong makipaglaro ako sa kanila. Tanong ni Justin. Ibinuka ni Jinky ang kanyang mga labi at ngumiti, sa totoo lang, naging interesado ako dito dahil sa ibang babae. Sa pangalawang pagkakataon na pumunta ako dito, nakilala ko ang isang napakagandang nakatatandang kapatid na babae, at sa tingin ko siya na yata ang pinakamagandang babae na nakita ko. Narinig kong binanggit ng Pangulo na madalas siyang pumupunta rito para magbasa sa mga bata. Mga bagtong o ilang mga kawili-wiling kwento. Gustong-gusto siya ng mga bata. Bukod dito, ginagawa na niya ito sa loob ng maraming taon. I really admire her and I want to do something for the kids, gaya ng ginawa niya. Naisipan kong magdala ng ilang libro para sa mga bata at magbasa ng ilang kawili-wiling kwento para sa kanila, tulad ng ginagawa niya. Either that, or we could play some games with them, hindi namin kailangang pagod ang sarili namin. Tumango si Justin, kaya ang kahon na ito ay puno ng mga libro. Hindi ganap. Nang hindi hinintay na matapos magsalita si Jinky, isang maikling nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng itim na sutana ay lumabas mula sa koridor at naglakad patungo sa kanila. Sa mukha na puno ng ngiti, tinawag niya, Jingjing, dumating ka na. Nakita ni Jinky ang taong naglalakad, at matamis na binati, Oo, Presidente Cha, paano ko makakalimutan ang isang appointment na ginawa ko sa mga bata? Habang sinasabi niya iyon, itinuro niya si Justin na nasa tabi niya, ito si Justin, Kuya Gibson, kaibigan ko na kasama ko ngayon para makipaglaro sa mga bata. Masigasig na binati ni Pangulong Cha si Justin, at tinukso, boyfriend mo ba siya? Hindi siya. Namula si Jinky habang nahihiyang sinabi, may asawa na si Kuya Gibson, huwag kang magsalita ng walang kaparikon, Presidente Cha. Medyo nagulat si President Cha, ngunit nagpahayag pa rin siya ng isang humihingi ng tawad ng ngiti kay Justin.
Hindi ito inisip ni Justin, natural. Kung tutuusin, ayon sa kasalukuyang mga kaugalian sa Zenica, bihira ang magpakasal sa murang edad. Sinundan nila si President Cho sa daan patungo sa loob ng courtyard. Mula sa kanyang sinabi, ang mga bata ay kasalukuyang bumibigkas ng mga tula ng tang, kaya tahimik sa labas. Nang makarating sila sa isang liko sa gitna ng courtyard, isang oil painting na nakasabit sa gitnang dingding ng courtyard ang gumuhit ng tingin ni Justin. Nakaramdam si Justin ng nerbiyos sa kanyang isip na naantig, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkaroon ng ganoong misteryosong pakiramdam, huminto lang siya at tinitigan ang oil painting na nakasabit doon, na bigla. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.